Hello, everyone. Thank you for listening and thank you for watching this video. So, if you're here, you're probably looking for a job na babagay sa schedule mo. Kasi itong company to, it's so perfect even if you have a full-time job or if you're working from home and you're uncomfortable na magdo ng video classes or gusto mo ng you probably did mga video classes na before pero somehow nakakapagod ang video classes kasi kailangan mo pang mag-dress up, kailangan mo pang mag-makeup. And by the way, I will have no edits on this video. So kung magkakamali man ako, magkakamali ako sa grammar, pasensya na po. I will try to speak Tagalog as much as I can. So, okay, let's start. So, ang pangalan ng company ay Tutoring KR or Tutoring Go. I'm not really sure kung ano talaga yung name nila kasi sometimes they do uh, tutoring like this, pero yung link may Tutoring Go yung link. So, either lang siguro. Anyway, this is their logo. Probably pusa yan. Pusa siguro yan, basta puting pusa. Yan po ang logo nila. Madali lang naman mag-apply. So, in this video, i-guide ko po kayo sa application process as much as I can. So, marami kasing nagtatanong sa akin kung paano mag-apply. Tapos, pag nag-apply na sila, anong gagawin, ganito, ganyan. So, sa akin, yung sa experience ko, I think umabot ng 1 week yung application process. I'll tell you why. So, start tayo sa so eto muna. Ito yung post nila. Tutoring is hiring. So ito yung general qualifications nila. Working hours, flexible, super flexible kasi merong dalawang base para makapag-get ka ng student. One is yung standby mode. That means you will just go online and then wait for students to call you. Pero if hindi mo bet yung mag-wait ng ganun, pwede ding booking system. You can open your time slots in advance tapos ibubook ng students yon. As for me, I prefer yung flexible na standby mode kasi hindi ako na-pressure sa bookings. For example, tatanggap ako ng isang tawag tapos tatawagin ako ng baby ko. So wala akong i-worry na students na maghihintay sa akin. So I can just have my account in offline mode para offline or away na status para hindi ako matawagan ng students or para safe i-log out na lang. So, yun yung bet ko. So, sa full time, you can do, hindi naman, like, sa full time, 35 hours per week, preferably. Pero sa akin, parang hindi ako nakakaabot ng ganun. Part-time lang talaga. So, kung kailan lang talaga ako available. And the best thing about this company, audio class lang. Meron din silang video classes, pero okay ako sa audio class kasi anxious ako kapag nakikipag-usap ako sa ibang tao kasi gusto kong may linalaro yung buhok ko or may ginagalaw-galaw ako. So disturbing kasi yun pag video classes. Para introvert problems siguro yung nakikipag-usap sa mga taong hindi mo masyadong kakilala kaya okay lang sa akin tong audio class. Tapos yung materials naman, hindi siya pareho sa ibang company na may script talaga na sasabihin ni tutor, para, yung same sa rare job, sa mga rare job tutors, may script talaga, di ba? Dito, parang topic cards. For example, may topic na pipiliin yung student, like how to order, mga ganon. Marami kasing topic cards. So, pero mostly naman, free conversation naman. Sa feedback, okay, madali lang naman mag-feedback kahit 2 to 3 minutes. Copy-paste mo na lang kung, 'di ba, mag-uusap kayo tapos magti-take note ka. Tapos kung ano yung mga new vocabulary, mga grammar corrections, mga pronunciation corrections, copy-paste mo lang tapos feedback, click, 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 tapos submit feedback na. Madali lang yung feedback.
at saka wala ng mga monthly report. Ganun. Okay lang. Sa salary naman, mode, I think any bank, any Philippine bank pwede. Sa starting rate, $3 yung starting rate. It can go up to $60 kung maraming tutoring hours ka na. For example, I'm not sure how many hours, but from 3 magiging 4, tapos another 200 hours siguro, magiging 5, ganun, until magiging $6 siya. Tapos, I'll show you yung mga incentives chuchu nila. Let me see if I can open my account here. Oh, not in this one browser. Anyway, yung mga incentive hour, for example, may incentive hour na magsa-standby ka na, let's say 6 p.m. to 7 p.m. Tapos may incentive doon na $3. So yung rate mo instead na $3 per hour magiging 6 siya kasi may incentive na another $3. Ganun. Yung student enrollee incentive naman, I think hindi ko pa naranasan yan. Tapos appointment incentives, meron ding incentives pag mag-advance booking ka. So benefit, teach at the comfort of your own home, ito talaga. Tapos teach in your free time kasi gusto ko siya kasi hindi siya yung strict sa time. Like for example, yung class mo is 9. Tapos 5 minutes before 9, kailangan ready ka na, nasa lesson room ka na. Hindi yung like ano lang kung ay sige magsa-standby ako ngayon so go standby hindi siya super strict talaga sa hour. So may downside kasi kailangan mong wait ng student to call you. So yung style ko, nagda-download ako ng Tutoring Go na app kasi I will just be on my bed or sit on a sofa and then roam around and then wait ko lang na magva-vibrate or magre-ring yung phone ko. That means someone's calling me and then I have to go to my PC or go to my office and then answer the call. So, hindi siya yung magwi-wait ka for student to call you. Hindi yung titingnan mo yung computer all the time. Kasi meron siyang app. Pwede mong malaman na may tumawag sa'yo through your phone lang. So, okay lang din. So, yes, no need to prepare lesson plans kasi may topics lang. Topics lang. 22 years old and above yung qualification. Sa particular, dun sa interview, I think merong mga grammar test. Tapos, yung one-on-one interview na talaga, may pinapabasa na pronunciation, mga, mga words na ipapapronounce sa'yo. Ganon. Tapos kailangan college graduate kasi ipinapa-upload yung diploma. And experience, sa akin wala akong experience. So, wala akong experience sa mga ganito OPIC at yung mga exams. Wala. Sa levels of students naman, adults mostly, hindi ko pa naranasan na may kid sa aking class. I thought merong kid pero adult pala na ang boses parang kid. Kasi ang cute ng mga voice nila. Anyway, sa specs naman, medyo strict sila sa specs. Kaya if wala pa kayo nito, pwede naman mag-borrow muna. If may kakilala ka na i series 6 Gen and above, tapos 8 ang RAM, Windows 10 or 11. Ayun. Tapos sa technical check, tinetest din nila yung headset mo. Makikita kasi yung headset kapag i-click yung speaker button sa computer mo. I'll explain later kung paano nila ginagawa ang technical check kasi yun yung um, important requirement before ka i-interviewin. Tapos sa internet connection, 10 Mbps lang ang kailangan nila pero kailangan mo gumamit ng Korean or Japan server. Tapos LAN lang, makikita din ng IT. Kaya kailangan LAN connection talaga, hindi Wi-Fi.
Okay, so start natin. Ito pa lang general requirements. Pasensya na if ganito yung presentation ko. Walang time mag-PowerPoint. Okay, so $6 per hour, $3 ang starting. It's a Korean company. May native tutor silang hinahire. Of course, higher ang rate. Bakit kaya Filipino tutors lower ang rate pero tinatawag nilang global tutors kasi yung mga advanced na students, yung magaling na talaga mag-English, native speakers yung kino-contact nila. Pero yung mga beginners or mga bata, global tutors or Filipino tutors. Tapos audio lang, no need magayos, $3 per hour. So, ito ang kailangan mong i-prepare once, ay, ito pala, sa ano pala, yung maggagawa ka pa lang ng, I mean, magsasubmit ka pa lang ng application. Intro, diploma, certificate, Skype, kasi sa Skype po yung interview, teaching experience, char ganon, message to student, palang 3 sentences lang yata yung sa akin. And then, paliitin na lang yung size, requirements, i-series talaga, i3 6 Gen, mga ganon, or AMD equivalent. Kasi na-try ko mag-class ng i5 4th Gen, parang nadi-disconnect yung call. So, para safe, 6 Gen na lang talaga ang gamitin. Sa akin, yung current device ko i7 8th Gen. Kaya okay lang. RAM 8 naman, Windows 10, USB type. Wag po yung 3.5 mm jack. I'm not sure bakit hindi pwede, pero USB type yung kailangan. Sa internet speed, again, LAN ang gusto nila. So, show ko muna kung paano i-change yung server. So, for example, check mo yung speed test ganito. Tapos, usually, di ba, ang server na hahanapin, yung location mo sa Philippines. Di ba, wait muna natin. Sige, press na lang natin ang go. For example, you will think na papasa ka kasi, oh, mahina ang connection ko. Oh my gosh. Allow. For example, pasa na kasi 90 naman, 10 lang yung requirement nila. So, you have to be careful na kailangan mong i-change yung server. Ito, Cebu yung sa akin, like nasa Philippines lang. Pero if i-change mo siya ng server, for example, Japan or Korean, sa technical check ko, ito yung ginamit na server. Sige, test natin kung papasa ba to. Kaka-class ko lang, kaya, o 'di ba? Iba sila. So, kailangan 400 below, okay lang, 190 naman. Eto, different talaga sila kung iibahin mo yung server. Kailangan kasi mag-follow sa Korean server. Yun kasi gamit nila. I'm not sure. I think yun ang kailangan Tokyo server talaga. Okay, don't forget na Tokyo yung i-type sa server. If magsasubmit ka ng speed test, wag po i-submit itong Philippines ang server kasi mabubogs tayo sa technical check. Okay? Ano pa ba? So, for example, i-click nyo na ang link na ito lalabas. Ganito ang lalabas dapat. So, ako po to, si Tutor Maydu, and this is my picture. So, magtatanong kayo, saan po mag-a-apply? Saan yung form? Scroll down nyo lang po mga teach. Nandito po sa ilalim. Okay, so yan, first name, ano pa ba, cha-cha-cha, nationality, ganon-ganon. And how did you hear about us? Of course, just Tutor Maydu. This is my tutor name. You can write it that way. Tutor Maydu. Anyway, as long as you use my link, okay lang naman. So, photo, dalawang photos. Sa audio naman, I think 3 minutes, 2 to 3 minutes na audio. Wag lang video kasi audio itong ina-applyan nyo. So, audio recording lang ng MMK ng buhay nyo. Tapos careful lang kayo sa grammar and pronunciation.
and pronunciation. Sa photos naman, ito yung mga itsura namin. Baka gusto nyo, ito kami. So, yan ako, mga tutors naman. Lahat ng tutors sila, 605 tutors lang. Konti lang pala, including the native tutors. Ito, oh. So, 200 lang pala sa native tutors and 300 something sa mga global tutors. So, para may idea ko kayo kung anong photo ang i-upload. Ayan. So, kailangan two photos. Balik tayo. Kailangan two photos yung i-upload kasi sila ang pipili kung ano yung ano yung better para gagamitin na profile photo mo talaga para makita ng student. Connection. Pwede pa DSL pero mas maganda fiber. Basta connected talaga sa ano. Sa fiber, okay lang siguro yung main mo ay fiber tapos yung backup connection mo DSL. Pero if fiber pareho, mas maganda, 'di ba? Education major, diploma, eto, up, appeal, kasama sa requirement ang TOEFL certificate. Asan ba yun? Certificate, teaching certificate, kung PRC, kung professional teacher ka, I think okay lang walang TOEFL. Sa akin kasi hindi ako teacher, I mean, hindi ako licensed professional teacher, iba yung PRC license ko. Kaya TOEFL yung in-upload ko. For TOEFL naman, may free dito na sa website na to. Type niyo lang teacher record. Free lang yan. I think pwede nyo mong makuha ang certificate in 3 days. Yan. So, tapos makakakuha ka ng ganito na. Free lang yan. Okay? So, it's worth it naman kung mag-i-invest kayo ng time dito sa sa TOEFL certificate kasi na higher rate naman dito sa tutoring KR. So ayun, ano pa ba? Certification, pwede teaching license, TESOL, etc. Skype ID, ano pa ba? Sa PayPal account naman, just foreign bank account. Okay, PayPal account. Or just write your email. Sa LinkedIn, wala akong LinkedIn. May red asterisk kasi siya, kaya write your PayPal email na lang. Anyway, you don't have to worry kung verified ba ang PayPal nyo or ano kasi hindi na ginagamit ang PayPal. Philippine banks na ang ginagamit. Sa akin, Metrobank yung gamit ko. Tapos yung phone, charger mo sa teaching experiences. Let me see kung ano yung charger ko sa ano. Wala, hindi siguro makikita. Students lang siguro ang makakakita. Kung nakalimutan ko na kung ano yung sinabi ko. I hope, please book a lesson with me, ganon ganon. Eto, hindi naman required. So, click if you have experience. At wala din naman akong teaching K-12, college students. I'm not sure if nag-yes ako dito or no. Experience teaching K-12? Parang no yan. Tapos, submit. Okay, next, yon ang speed test. Tapos, after ko na-submit yon, I think ano ba, mga 2 days after siguro, naka-receive ako ng ganito na message. Invitation for technical check. So, I passed the screening test. That means yung sinubmit ko na ganito, tinanggap nila. So, naka-receive ako ng ganito na email. That means technical check na yung sunod sa process. Sa technical check, for example, using the link provided, ito yung link. Ganito yung link. So, makikita nyo, anong gagawin dito? Oh my God. Wag kayong, um, like, teach, paano po ba ang technical check? I-email ko ba sila? Medyo tricky kasi hindi makikita. Kailangan mong i-click itong let's chat. O, di ba? Tricky yan. Kaya click mo tong let's chat. Tapos, name mo, Skype, ID. Kasi doon, I think doon ka i-contact ng, ng IT. Tapos, type audio class yung ina-applyan mo. Question, you can write, I am applying for
I passed, you can say something like, I passed the screening test, I am here for the technical check, ganon. Tapos, start chat. Tapos, yung itong AnyDesk number, download mo lang yung AnyDesk, ganito siya. Ito, anydesk.com, tapos download, tapos i-download nyo yung kung ano ang PC meron kayo, Windows ba or Mac ba or Chromebook ba. Sa akin, Windows yung sa akin, kaya Windows yung dinownload ko. After ko ma-download, install nyo, tapos pag open nyo, may lalabas na number dito. Yun po ang ibigay nyo sa IT. Pero once magbigay kayo ng ganito sa IT, yung ready na din yung gamit nyo for technical check kasi real time nilang i-check. For example, ang AnyDesk kasi, bibigyan mo sila ng authority na i-control yung PC mo. So, once mabigay mo sa kanila yung numbers dito, let me see my example. Basta ibigay mo yung numbers na nandito. Tapos, magkaka-control sila sa ano ang gamit mo. Sila na ang magsi-search kung ano ba ang specs ng laptop mo, ano ba ang headset ang gamit mo. Sila na din ang mag-check sa speed test mo. Sila na din ang titingin kung naka-LAN ka ba, ganon. So, let's say, kompleto. Wala kang sasabihin. Hindi kayo magchichika ni IT guy. Okay? So, ang purpose lang, ipapagamit mo lang hahayaan mo lang siya na i-check yung PC mo. So, let's say, okay na, sasabihin niya, okay, I'm done with a technical check. I'll just let you know sa result. So, if ever pass naman, makaka-receive ka ng another email sa akin. I think I received this a day after. Kailan ba ako nagpa-technical check? Let me see yung first email na na-receive ko. So, na-receive ko to June 5. I think I applied on the same day. I'm not sure if June 5 din ako nagpa-technical check or June 6. Basta na-receive ko ito June 7. Tapos merong interview, June 12. So, from June 7 to June 12, medyo almost 1 week yung hihintayin para sa interview schedule. Tapos, you might wonder, bakit video interview? Audio class yung ina-applyan ko. So, don't worry, sa interview lang kailangan may video. Hindi naman sila strict nga kung kalat ba yung gamit mo or ano. Um, I think kailangan lang nila ng video interview para lang siguro ma-prove na ikaw talaga yung kinakausap nila, hindi ibang tao, I think. So, video siya. Don't worry, sa interview lang yan. Pag actual classes na audio lang talaga. LAN, no Wi-Fi, turn on your camera, tapos i-add nyo yung interviewer sa Skype. Kaya importante ang Skype. So, ano pa ba? So, ayun, June 7. After that, I think na okay naman yung interview. Yung wala nang masyadong training. Parang after interview, parang may demo, training, parang tuturuan ka lang paano i-navigate yung website, tapos paano gagawin yung demo, tapos yung demo, meron silang staff na magpapanggap as student. Tapos magka-class ka ng 20-minute class. Tapos if okay yung demo mo, ayun. I had my interview was in June 12 and I think yung demo is on the same day siguro. I think nakalimutan ko na. Tapos eto contract na, nag-sign ako digital signature. Tapos completed na mga 2 days after. Nag-sign ako June 14, na-approve siya 2 days after. Meron na tayong service agreement. Tapos, yun na. Ano pa ba?
Yun lang. Yung ito na website, tutoringgo.com, ito yung website nila for their students. So, 24/7 if gusto nyong mag-graveyard. So, ano pa ba? Pag-click nila ng start lesson, connected agad sila sa tutor na gusto nila. And ano pa ba? Siguro na-explain ko naman siguro lahat dito. If may questions po kayo, don't hesitate to ask. So, please, um, eto po, click nyo lang po ito. Tapos, upload nyo lang po upload nyo lang po. Okay, thank you so much and good luck. I hope you will be one of the global tutors here at tutoringo.com. Thank you so much, guys. Bye. Please subscribe.